Sa video na to, I will explain to you paano namin ginagamit ang AI para mas mapabilis, mapa-cost-effective, at mas maging efficient ang business namin. At bibigyan din kita ng real examples sa bawat part ng business. Unang tanong, paano ba talaga pinapaganda ng AI ang business? Isipin mo ang negosyo mo parang conveyor belt. From attention, ginagawa mong sales. From interest, ginagawa mong income. Dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila kailangan nilang maging AI business. Hindi. Parang internet lang yan. Halos lahat ng negosyo ngayon gumagamit ng internet. Pero hindi ibig sabihin internet business na sila. Tool lang siya. Same with AI. Tool lang siya para mas mapaganda ang ginagawa mo na. First mistake. Iniisip mo kailangan mong maging tech company. Second mistake, you rely everything on the technical person. Ito ang reality. Ikaw lang ang nakakaintindi ng business mo ng 100%. Kahit mag-hire ka ng mga staff, hindi nila fully gets yung flow ng negosyo mo. Ikaw ang may advantage. Ikaw ang may big picture. Hindi mo kailangan maging tech expert. Kailangan mo lang matutunan paano gamitin ang tools. Simple lang gawin mo. Manood ka ng tutorial sa YouTube. Copy mo yung ginagawa nila, i-paste mo sa AI. Sabihin mo, tulungan mo akong gawin ito. Pag na-stuck ka, screenshot. Tanong mo, ano next step? Repeat lang, ganun lang. Ngayon, pagdating sa marketing, may AI kami na parang sales assistant na tumutulong sa team namin. Pero dito ulit, nagkakamali ang iba. Nag-install sila ng AI, tapos i-compare nila sa system na pinaghirapan nila ng ilang taon. Sasabihin nila, ay, hindi gumagana. Of course hindi. Hindi fair yon. Parang nag-hire ka ng bagong staff, expect mo ba na magaling agad siya? Hindi. Kailangan ng training. Same with AI. Hindi niya i-replace ang system mo. Gagawin niyang mabilis. Kung pangit ang system mo, mas magiging worst lang. Kung maganda ang system mo, mas bibilis ang growth. Ganun lang, kadali. Tandaan mo, hindi nagbabago ang tao. Yung psychology, decision-making, buying behavior, same pa rin. Walang pakialam ang customer kung gumagamit ka ng AI. Ang importante sa kanila, mas mabilis ba? Mas cheap ba? Mas maayos ba? Mas less hassle ba? Example, may mga kumpanya na nakapag-save ng millions dahil sa AI na fraud reduction system. Yung iba, nakasave ng libo-libong oras sa legal work. Sa amin, nakahandle kami ng thousands of customer messages at 70% dun na solve without human. Pero hindi mo kailangan maging malaki para gawin to. Start ka lang sa isa. Isang workflow. I-automate mo. Example, inquiry to reply to follow-up to booking. Ayusin mo yan. Then, lagyan mo ng AI. Yun na. Karamihan, they have difficulty sa AI dahil sa number 1, takot. Number 2, akala nila magic. Hindi magic ang AI. Pattern recognition lang yan. Yung instinct mo, yung gut feel mo, from experience lang. Pattern lang yan. Same with AI. Pwede rin siyang matuto ng patterns. Example, ikaw, gumagawa ka ng content base sa tasks mo araw-araw. So, pwede bang gawin ng AI yan? Yes. Pwede niyang basahin calendar mo. Pwede niyang i-analyze calls mo. Pwede niyang i-summarize activities mo. Boom! May content ideas ka na agad. Automatic. Yan ang power ng AI. Pero itong problema sa content na yon. Lahat marunong na gumawa. Pero walang proof. Kaya walang naniniwala. Tanong ng tao, why listen to you? Dito papasok ang experience mo. Hindi i-replace ng AI yan. Tool lang siya. Parang internet. Hindi mo naman sinasabi, uy, I'm using internet. Indeed, you use internet. Same with AI. Focus ka sa result, hindi sa tool. Ngayon, eto na yung powerful part. Halos lahat ng ginagawa ng tao pwede ma-help ng AI. New marketing, idea generation, script writing, captions, thumbnails, trend analysis, ads, auto-create creatives, auto-launch campaigns, use of real data, sales, auto-reply, lead qualification, personalized messages, booking, auto-schedule,
Auto follow-up, mas mabilis conversion. Pwede kang gumawa ng system na halos tumatakbo mag-isa at ito ang totoo, may window ngayon, mga 12 to 18 months. Kung sino ang gagalaw ngayon, sila ang panalo. Kung may team ka ng AI working for you, mas madami kang magagawa, mas mabilis ka kikita. Yan ang opportunity ngayon. That's it for today. If you learned something from this video, please like, subscribe, and follow for more simple, practical business learnings for Filipino entrepreneurs. I'm Maureen, and I'll see you in the next video.